Ang pagiging isang ama ay hindi lang pagkakaroon ng anak. Ang pagiging isang ama ay napakalaking responsibilidad. Ganyan ang mga ama sa pananampalataya. Nagiging mahina kami sa aming sarili, sa aming paglilingkod, para maging malakas ka. Naging ama ka because of the DNA. But in spiritual relationship, ang nagsisilbing DNA is ang gospel. Sabi ni Paul, I became your father through the gospel. Okay? 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 21. Ang topic ko ngayon, umaga, actionate, nilrelate ko sa ating topic na Father in Faith. Yan ang aking nais na i-share. Wow! Hira naman, ba't nilagay mo si Pastor Sammy dyan? Nakakaiyak tuloy eh. Yan. Yan ang aking ama sa pananampalataya. Ito ay biological father ko at saka ama ko sa pananampalataya. Spiritual. Yan, Pastor Lori Artigulo. At ito yung lolo ko sa pananampalataya. That's my giant killer. A giant killer, si Bishop Sammy Morris. Kasama niya ng Panginoon. Kaya salamat ako sa mga tatay ko na yan. Dahil matatapang na mga tatay. Hanggang dulo, hindi atras. Amen? Kumbaga sa Kalapati, tawid dagat. Kumbaga sa Texas na manok, hanggat tumuto ka. Alaban. Yan. Pag may mga ganyang kantatay, sigurado tagumpay ang buhay mo. Totoo yan. Kaya salamat sa background. Father in faith. Yan ang nais kong bigyan ng diin ngayon. Hindi ko bibigyan ng diin yung mga ama na kagaya ko. Okay? Dahil ito isang maintindihan natin ngayong umaga. Ama sa pananampalataya. Father in faith. Kaya, bago ako magpatuloy, ay meron akong illustration sa inyo na ito ay maihalin tulad sa isang ama sa pananampalataya. Paki-play. Dami niyong pinanood ngayon. Paki-play. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that
that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Okay. Napakaganda. Ngayon napanood ko yun, naiyak ako. Title nun, My Father is a Liar. Okay? Kaya, nung napanood ko yun, ay nakita ko yung kagaya ng isang ama sa pananampalataya. Kahit yung mga tatay natin. Bakit? Sabi niya na pag tinanong mo yung tatay mo kung pagod, di niya pinapakita na pagod siya. Kundi pinapakita pa rin niya na malakas siya. Kaya kapag yung tatay mo nagkasakit, namatay, dahil sa'yo. Napagod. Ha? Kaya ganyan ang ama sa pananampalataya. Nangangaral yan, tumakatayo yan, pero sabi ni Apostle Paul, mahina kami, para lumakas kayo. Kami hindi pinararangalan, pinapahiya, binabaliwala para kayo ang maitaas. Sabi ng Apostle Paul. Kaya father in faith. Father means, being a father means taking on an immense responsibility. Ang pagiging isang ama, hindi lang pagkakaroon ng anak. Ang pagiging isang ama ay napakalaking responsibilidad. It means committing to raising and nurturing a child to the best. Hindi mo lang siya mapakain, maprovide ng pangangailangan, kundi mapalaki mo yung mga anak, ang iyong pamilya, ma-raise mo sila, ma-nurture mo sila as a child to the best of our ability. And embodying a fatherly role that holds steady, endures, and exemplifies a committed pillar of love, support through all life's ups and downs. Ganyan ang pagiging isang ama. Hindi mo lang ma-provide ang kanilang material na pangangailangan, kundi mapalaki mo, mapakain mo sila, mahubog mo sila. Doon sa pinaka-fullest. Hallelujah, mataas na antas ng pamumuhay. Ganyan ang isang ama. To the best of our abilities. Kaya nga, kapag ang isang tahanan ay nawalan ng isang ama, nasisira. Malungkot. Mabuti na lang, meron tayong ama sa langit. Amen. Hallelujah. At ama sa pananampalataya. Kaya sa mundo, meron tinatawag na the ultimate list of 16 types of daddy.
Ngayon, dito pa natin malalaman kung anong klaseng tatay yung tatay mo. Una, may tinatawag na gamer type of dad. Ito yung tatay na nagmo-Mobile Legend. Nakikipag-away sa anak dahil natalo siya sa computer. Okay. Kaya nung bata pa ako, mahilig ako dun sa PlayStation. Okay? Kaya, gamer type of dad. In today's digital and technology age, kids are found playing more than in their consoles and mobile than on a playground. So this gamer dad joins in with his kids in their playroom, play the kind of games his kids like to play. Kami noon, dahil wala pang ganyang mobile technology, digital, yung tatay namin sumasali yan sa amin ng agawan base, ng patintero, Jolen, Tex. Naalala ko, nung ako ay bata pa, hindi pa ako marunong mag-Jolen, yung tatay ko naglalaro para sa akin. Kasi pag natatalo ko, umiiyak ko . Kaya tinuruan niya ako mag-Jolen . Okay? Kaya sabi dyan, itong klaseng mga type of dad na ito is today's generation would love to have a gamer type of dad. Gusto daw ng mga anak yung tatay nila ay gamer type of dad. Number 2, yung workaholic father. Yung tatay na puro trabaho ang ginagawa. He's a workaholic father. In today's, sabi dyan, not all dads will get down and play with their kids. Some dads just can't be bothered. They will keep doing their work no matter what. So that's your workaholic dad. May mga tatay na kipaglaro sa kanilang mga anak, pero may mga tatay na hindi siya kagaya ng mobile games kasi siya ay workaholic. Okay? Hindi matatahimik ng walang ginagawa. Number 3, gardener father. Mga tatay na mahilig magtanim. Tanim ng sili. Tatay Pedring. Paggalingan dyan. Pag-alaga ng pato. A gardener father. Okay? Certainly, sabi dyan, next type of dad, right from the sowing of seed to watering the plants, lawn mowing, everything gardening is what our gardener father would love to do. And he will not hesitate to tag along with kids in gardening work. Yung mga gardener father, inuturuan din nila yung mga anak nila na magtanim din. Diba, sabi, naalala ko yung sinasabi ng lolo ko . Siyempre, yung unang panahon nila, pag wala ka nang makain, sabi niyan, yung mga tinanim-tanim mo, tutulong sa'yo pag wala ka nang makain. Alam niyo yung kasabihan na sinasabi nilang palaging sermon? Ikaw, ano ka? Generation Z ka, millennial ka. Ay, bumili ka na lang ng sili doon. Kanto. Diba? Pero mayroong mga father na mahilig talaga silang magtanim. Kaya kahit nasa syudad yan, may tanim yan. Kahit walang lupa, sa paso, nagtatanim yan. Si gardener father sila. Meron din natawag na happy-go-lucky father. Gusto lang nila, puro party lang. Sila yung mga tatay na, abidyan, they are just happy whatever happens. Yan yung mga tatay na kahit na walang pambayad ng kuryente, masaya pa din! Optimistic. Kahit na nalulungkot na, nagpapatawa pa din! Optimistic dad types. They like to live their life to the fullest each day as it comes. Number 6, strict father. Ito yung mga strict father. Kahit sa simbahan, ayaw payagan yung anak. This dad type is more of a serious type. May mga tatay na strict naman. Sino dito may mga strict na parents? Strict ang parents. Strict ang daddy ko. Wow. 40 years old na siya, strict pa rin yung daddy niya. So, opposite ito sa happy-go-lucky daddy. Kung si happy-go-lucky daddy ay palagi lang happy, si strict father, he is a dad who will not take any kind of nonsense and can be a bit of hard to please. Mahirap i-please. Mahirap mo papatawa. Tatay mo lagi nakabusangot.
Ay, ngiti ka naman. Tumigil ka dyan. Paluin kita. Okay? Sunod. 6, emotional and loving father. Tatay mo ba, emotional? Pag hindi mo nabate, nagtatampo. A loving dad is emotional and an emotional dad is loving. Diba, yung mga tatay na gusto palagi, di ba? May kailangan iyayakapin mo siya, kailangan magmamano ka sa kanya, kailangan aasikasuhin mo siya. That is emotional and loving father. Okay? Kami yung aming father, hindi niya kami tinuruan na magmano. Hindi niya rin kami tinuruan na, yung, di ba, yung iba, traditional na, papaalam ka na aalis, yung gano'n. Cool lang yung tatay ko eh. So, this type of dads have a very close bond with their kids. They are very caring by nature and want the best for their little babies. Wow. Si Joshua ba, emotional and loving father ba si Joshua? Number 7, dramatic dad type. Madramang tatay. Okay? This type of dad tends to act and do things in an over-the-top manner. They tend to be loud and pompous, creating a very dramatic effort. Okay? Siya ay, di ba? Agaya ng ginawa nila. Ayan. Dramatic. Diba? Ayan. Kaya ganon. Number 8, super relaxing father. This type of dad is more of a cool dad. They are relaxed, who do things in their own leisure time. They are the one who like to procrastinate things. Yung nga tatay na, minsan, tamad. Minsan, tamad. Okay. At DIY father, ito naman yung mga father na, they are just so handy. Okay. Mahilig magkumpune. Ito yung tatay ko. DIY father ang tatay ko pala. Gusto ko nung kabayo. Punta doon sa sagingan. Kumuha nung bilagyan, kabayo. Tinusukan ng stick ng banana cue. Gumawa rin siya ng truck-truckan, cellphone, ng Coca-Cola. Ay, DIY ang father ko. Totoo, hanggang ngayon, sa mga bahay ng mga kapatid ko, kahit anong paggawa mo sa kanya, pagdating sa pagka-carpenter, pagdating sa pagbibuild, maasahan mo yung tatay ko dyan. Siya ay DIY father. Having a DIY type of dad makes you also learn a few tips, tricks while growing up. That's a skill you learn for a lifetime. These types of dad love to teach DIY skills to their kids. Kaya ako marami akong natutunan sa tatay ko. Kaya marunong akong magpanday, marunong akong magkumpuni sa sasakyan, sa motor, sa lahat. Dahil sa father ko. Siya ay DIY father. Bookworm father. Ito naman yung tatay na mahilig sa libro. Nahilig magbasa. Kahit nasa kubeta. Kahit nasa comfort room, nagbabasa. 11, adventurous father. Ito naman yung father ni Pastora May. Mahilig sa road trip. Pag holiday, asahan mo. Pupunta yan sa mga kung saan-saan. Yan yung klase ng type ng tatay. The adventurous type of father is one who loves going on adventures, travel to different places. This kind of dad is looking for excuses to go on holiday. So sino ba daw anak ang hindi magugustuhan kung ang tatay niya mahilig mag-road trip? Pumunta sa swimming pool, sa mga resorts. Diba? Hindi ako yung klase ng tatay na adventure na father. Tamad akong maglakbay. Hindi ako gala. Sabi ni Pastora May sa akin, ang boring mo. Paano ba naman? Pinalaki ba naman siya ng isang adventurous na father Diba? Tapos ako, mahihiluin kasi ako sa biyahe. Hindi ako mahilig bumiyahe. Kahit may sasakyan na, ayaw ko nga, iba pinagdadrive ko So, number 12, a superhero father. Ito naman yung mga tatay na mahilig manood ng mga movies.
Lalo na si Fernando po. Naatake na sa puso, kakapanood kay Fernando po. Mga tatay, superhero father. 13, friendly dad. Beware of anything that is non-eco-friendly. Magagalit siya kapag hindi ka eco-friendly. Dad might not like it. Not that eco-friendly dad is not the cool type. They love lots of stuff which are eco-friendly. Lahat ng gamit o ano man, dapat eco-friendly. Okay? Kaya kung ganyan yung tatay mo, praise the Lord. Okay? Number 14, soccer dad. Ito yung klase ng tatay na gusto niya lahat ng sports involved. Lalo na yung kanyang mga anak. These of dads encourage their kids to participate in all different kinds of sports activities. Interest in the overall fitness of their kids and the entire family. Kaya gusto niya ang pamilya niya, kahit babae, mag-basketball ka! Yan. Soccer dad. Okay, 15. The forgetful father. Ayan naman yung tatay na makalimutin. Naalala ko yung lolo ko, iba yung nasundo niya. Sabi, hindi mo yapo. Makalimutin na tatay. Makalimutin ba yung tatay mo? Yung iba, pabor sila yung makalimutin yung tatay nila. Bakit? Yung sukli, nakakalimutan. Mapapabili ka ba pa? Oo, bili ka. Yan. Forgetful father. Kaya sabi dyan, yung mga ganyong tatay, mag-ingat tayo kasi kailangan bantayan mo sila. Kasi baka di na makauwi. At last, spiritual father. Yung spiritual father naman, ang gusto naman nila ay magkaroon ka ng iyong, sabi dyan, loves to strive for his betterment, the betterment of his family through soul researching, ganyan. Okay, so yun yung pamantayan, sinasabi ng mundo, the ultimate 16 types of daddy. Kaya kung makikita mo, di ba? Yun pala ang klase ng tatay ka. Pero wala doon, yung nais kong i-share. Sinare ko lang yung 16 types. So, ang aking i-share is the father in faith. A type of a father through faith. Ang isang klase na ama sa pamamagitan ng pananampalataya. This is the type of father, itong ama sa pananampalataya ay isang klase ng ama na iniiwan lang ng mga anak ng walang pasabi. Ang ama sa pananampalataya ay isang klaseng ama na kapag iniwanan ng mga anak, hindi na binabalikan. Yung tatay mo, biologically, kahit anong gawin mo, hindi mo iwanan yun eh. Tama? Pero ang ama sa pananampalataya, sila yung klase ng ama sa panahon natin ngayon na iniiwan ng walang balikan ng mga anak. Inaabando. Ito yung type of father na madaming nagagalit. Naninira, pinagbibintangan, hinuhusgahan. Ito yung type of father na nagiging mangmang dahil sa mga dahilan ng mga anak niya sa pananampalataya. Ito yung type of father na ama ng ama at ama ng bawat pamilya. Si Jonathan, tatay siya, pero tatay ako ng pamilya niya. Yung mga tatay natin dito, tatay kayo ng inyong anak sa inyong tahanan. Pero ako na pastor, kami na pastor, ay tatay ng iyong buong pamilya. Tama? Si Tatay Pedring, tatay ng Solomon. Pero yung buong Solomon, ang tatay ay si Pastor Paul. Isipin mo, yung bigat na maging tatay ka ng tatay. Kaya ito yung klase ng mga ama na kulang sa pansin. Totoo po, kulang kami sa pansin. Pagtapos namin magdadaldal dito, nandun na kami sa sulok. Okay? Sa suporta
na nanggagaling sa mga anak sa pananampalataya. Ito yung klase ng father ng maraming anak sa pananampalataya. Kahit maraming anak sa pananampalataya, pero patuloy na gumagawa sa layunin ng Diyos kahit napakaraming responsibilidad na nakaatang sa Kanya. Kaya sa ating teksto, sinulat ni Apostle Paul, isang ama sa pananampalataya. Hindi siya DIY father. Hindi siya happy-go-lucky na father. He is a father of faith. Hindi siya yung klase ng ama na gamer daddy. He is a father in faith. Okay? Kaya, pinaalalahanan niya ang kanyang mga anak sa pananampalataya, ang Corinthian Church. Dahil sa kanilang pagmamalaki na yung kanyang mga anak sa pananampalataya sa church na yan, yung nag-umpisa mga cast away na mga tao. Mga tao na naghihirap ang buhay, walang direksyon. Nung sila ay pinagpala, nagmalaki sila. Nakalimot sila. Kaya, pinaalala niya sa ating teksto, sa mga taga-Korinto, i-acknowledge nyo ang pagiging ama ko sa inyo sa pananampalataya. Kaya, kayong mga tatay, sa inyong tahanan at mga anak dito sa lupa, ama kayo sa inyong mga biological na pamilya. Pero ang ama sa pananampalataya ay ama ng mga pamilya at ama ng mga ama at ina. Naintindihan niyo po ba yun? So pag sinabi mong biological, yung DNA mo nandun sa iyong anak. Sa iyo nang galing. Kaya sabi ni Paul, we are fools for Christ, but you are so wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are honored, we are dishonored. Sabi niya, naging mangmang kami para kay Kristo. Upang kayo'y maging matalino kay Jesus. Sabi ni Paul sa kanyang mga anak sa pananampalataya, nagpakamangmang ako, naging mangmang ako dahil kay Jesus. Inari kong kalugihan ng lahat para kayo ng mga anak ay maging matalino. Tingnan mo yung isang ama kanina na pinanood ninyo. Di ba para siyang mangmang sa kanyang ginagawa? Para lang ang kanyang anak. Maging pakiramdam niya, lahat ng bagay meron sila. Sabi ni Paul, naging mahina kami para maging malakas ka. Ganyan ang mga ama sa pananampalataya. Nagiging mahina kami sa aming sarili, sa aming paglilingkod, para maging malakas ka. Nagtitiis. Para, kagaya nga sa atin, kami ang unang nagtitiis. Para mapalaki ka sa iyong pananampalataya, sa iyong spiritual, na matibay, matatag. Pwede naman namin dalhin ang tahanan na ito sa isang pangit na kalagayan. Pero ayaw naming lumaki ka sa ganun na environment. Kaya sabi ni Paul, naging mahina kami para maging masigla ka, magpatuloy, at buhay sa iyong pananampalataya. Kaya sabi niya, nagkakasiyahan kayo. Sa kabila na kami, sabi niya doon sa verse 11, pakibalik mo, sabi niya, ngayon sa mga oras na ito, tingnan mo yung sulat ni Paul. Ngayon sa mga oras na ito, ang sabi niya, we go hungry and thirsty.
Kayo ang sarap ng inyong tulugan. Malamig sa panahon ng El Nino. Nakahiga kayo sa isang magandang higaan. Pero sabi ni Paul, hanggang sa oras na ito'y kami nagugutom at nauuhaw. Halos hubad, kami pinapahirapan at walang matirhan. Yan yung sinasabi niya sa mga anak niya sa pananampalataya. Bakit kayo lumagay sa ganyang kalagayan? Isipin mo, bago ka mapunta sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito, anong kalagayan mo? Anong itsura mo? Wala kang direksyon. Walang kaayusan ang paglilingkod mo. Hindi ka marunong mangaral, wala kang alam sa salita ng Diyos. Pero nung kami ay naging magulang mo sa pananampalataya, nagkaroon ka ng privilege na makapag-share ng Word of God. Nagkaroon ka ng privilege na magamit ng Diyos ang iyong buhay. Dahil meron kang ama sa pananampalataya na gustong pagpalain ng buhay mo. Ang na-acknowledge mo lang yung biological father mo eh. Pero yung karamihan sa mga anak sa pananampalataya, hindi mo ina-acknowledge ang iyong ama sa pananampalataya. Sabi nga ni Paul dyan naging ama nyo lang sila kasi sa doon kayo galing. Pero ang lahat ng meron kayo, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, ay galing sa akin. Paano kayong ama mo, lasinggero? Magtatagumpay ka ba? Sugarol. Pero meron kang ama sa pananampalataya, kahit ganun ang ama mo sa biological. Pero ba't kami nagtatagumpay? Amen. Sabi ni Paul, pinararangalan ka, pinagpala ka, tinaas ka, pinromote ka. Pero kami na magulang nyo sa pananampalataya, pinahiya, binaliwala at nahirapan. Sabi niya yun sa mga anak niya sa Korinto. Kami na mga ama sa pananampalataya, yung wala kang talento, binibigyan ka ng talento. Yung hindi ka gifted, wala kang ministry na alam, sa sulo ka lang, pero yung ama mo sa pananampalataya, binibigyan ka ng gifts para makapag-ministry, makapaglingkod ka. Sabi ni Paul, ino-honor kayo, pero kami ang pinapahiya. Sabi niya, to this very hour, we go hungry and thirst. We are in rags. Mga basahan kami. Pinagpapalang mga anak sa pananampalataya. Pero ang mga ama at ina sa pananampalataya, we are hungry and thirsty. Wala kaming tahanan. Samantalang ang mga anak sa pananampalataya, magagandang tahanan, magagandang bihis, magagandang pagkain at inumin, magagandang mga pangarap. Pero ang ama sa pananampalataya, ama ng bawat ama, ama ng bawat anak, ama ng bawat pamilya, binabaliwala. Awayin pa. Sabi niya, we are in rags. We are brutally treated. Ginamit niya word na brutal. Okay? Kung itrato mo ang pastor mo, parang basura. Ganyan lang ang pagtrato ng mga anak sa pananampalataya, sa kanilang ama sa pananampalataya. Parang alien. Parang alien lang. Ang ama mo sa iyong pananampalataya. Mabuti pa yung pagtrato mo sa cellphone mo. Mabuti pa yung pagtrato mo sa ibang tao. Mabuti pa yung pagtrato mo sa mga kaibigan mo, classmate mo, barkada mo, katrabaho mo. Napakaganda. Pero ang trato mo sa iyong ama sa pananampalataya, pag umuwi ka, hindi ka nagpapaalam,
Pag dumating ka, hindi alam na nandyan ka na. Nagtatampo ka pa. Dahil hindi mo alam, meron kang tatay sa pananampalataya. Amen? Yun ang trato. Brutal. Sabi niya, we are brutally treated. We are homeless. Walang nagpapatuloy. Lahat na invite, pero yung ama mo sa pananampalataya, yung nanay mo sa pananampalataya, hindi. Kasi bakit? Ayaw mo sila nandun. Kasi bakit? Kasi may nagiinuman. Diba? Lahat ng pamilya na meron dito, may magulang kayo sa pananampalataya. Kahit 60 years old ka na, kahit 65, 70, 80, 100 years old ka na, may ama ka pa rin sa pananampalataya. Ganyan mo ba ituring ang tatay mo sa pananampalataya? Kung paano, sabi nga ng Diyos sige nga, dalhin nyo nga sa mga Pariseyo, dalhin nyo nga sa mga government officials yung handog nyo sa akin. Hindi ba ahatulan nila kayo? Pero bakit yan ang inahandog nyo sa akin, ang sabi ng Diyos? Hindi nyo yan maihandog sa inyong mga government officials. Hindi nyo maihandog doon sa mga taong mahalaga sa inyo. Pero bakit pagdating sa akin, inihahandog nyo yan, sabi ng Diyos? Bakit pagdating sa iba? Ang galing-galing mong magpatuloy. Bakit pagdating sa iba, hindi ka nagrereklamo, hindi ka nagtatampo. Pero sa magulang mo sa pananampalataya, hindi ka lang nadalaw, kapatid, magtatampo ka na. Hallelujah! Kapag hindi ka lang nakamusta, magtatampo ka na. Pag tinamaan ka sa mensahe, hindi ka magsisimba, hindi ka magta-tithes, mag-o-offering, hindi ka magsusupport kapag pinatamaan ka sa mensahe. Sabi niya, we are homeless. Sabi ni Paul, we work hard with our own hands when we are crushed. We bless when we are persecuted. Kaya, huwag nating tratuhin ng parang basura ang iyong ama, ina sa pananampalataya. Ano yung nais kong sabihin at gawin? Nais kong ipaalam sa iyo ang katotohanan na meron kang ama sa pananampalataya. Meron tayong ama sa pananampalataya na meron tayong malaking ginagampanan na merong malaking ginagampanan sa inyong mga buhay at kinabukasan. Maraming Kristiyano, nagsisimba lang sila pero wala silang relasyon sa kanilang ama sa pananampalataya. So kung meron kang ama sa pananampalataya, that is relationship. Number 1 ko yan. Alam mo ba na kami ang mga ama sa pananampalataya ay nakakaramdam din kami ng kawalan ng halaga. Every time na ikay kinakausap, pinangangaralan, at yung pinangangaral sa iyo, yung pag-uubog sa iyo, binabaliwala mo. Sasabihin sa iyo, mag-ministry kapag gamit ka ng buhay sa Panginoon. Dahil bilang ama sa pananampalataya, kami ng mga ama sa pananampalataya, alam namin yung potensyal na binigay ng Diyos sa iyo, ang salita ng Diyos sa iyong kalooban. Ginagawa namin ang higit naming magagawa. Makadeliver lang, makakuha, makakonect lang ng isang mensahe mula sa Panginoon. Pero every time na tinatanggihan mo yon, nakakaramdam kami ng pagkawala ng halaga. Nakakaramdam din kami na kailangan namin ng suporta, ng tulong at pagmamahal mula sa inyong personal na buhay at pamilya. Kayong mga magulang at bawat pamilya, nakakaramdam din kami na kailangan namin ng tulong ninyo bilang mga anak namin sa pananampalataya. Hindi ka lang magulang sa mga anak mo. Anak ka din sa pananampalataya. Amen? Ito pa,
Sabi mo sa katabi mo, ito pa, nasasaktan din kami. Kaming mga magulang sa pananampalataya, nasasaktan din kami. Hoy, tao kami. Hindi kami anghel. Tama po? Sino mag-aaral ng father in faith? Sino? Si Abraham? Wala na po si Abraham. Kundi kami mismo. Diba? Pag ikaw tatay ka sa bahay nyo, ikaw yung mangangaral eh. Oh. Nakakaramdam din kami. Sabi diyan, nasasaktan din kami. Sabi mo sa katabi mo, nasasaktan din sila. Napangihinaan din kami ng loob. Alam mo ba yun? Kaya nga sabi doon, no? My daddy is a liar. Bakit? Kasi pinakikita niya na malakas, ayos, tagumpay. Pero sa likod nun, nakakaramdam din kami ng kahinaan ng loob. Nawawalan din kami ng pag-asa sa aming sarili. Pastor, nangangaral ka ng Word of God, tapos nawawalan ka ng pag-asa sa sarili. Salamat nga, may Word of God eh. Paano kung wala? Okay? Nauubusan, nawawalan, nahihirapan. Sabihin mo, sa tabi mo, ang hirap kaya sa'yo. Tampuhin ka pa naman. Diba? Isipin mo, yung maging ama ka ng 12 anak, okay pa yun. Ha? Pero yung maging ama ka ng bawat ama, bawat pamilya, hallelujah, praise the Lord. Hindi lang yung mga bata ang isipin mo. Oh, isipin mo nga yan. Kung ikaw, hindi ka na, halos wala ka ng pahinga, kakagawa mo sa tahanan mo, kakasikaso mo sa lahat. Imaginein mo yung magulang mo sa pananampalataya. Sa dami mo. So anong dapat mong gawin? Diba? Kaya, nauubusan, nawawalan, nahihirapan, at ito pa! Ito pa! Salamat Lord sa Father's Day. Okay? Ano? Nangungulila. Saan? Sa mga anak na iniwan ka. Diba? Umiiyak din kami. Sabi lang namin yun, hindi. Pero umiiyak din kami. Nasusugatan, napapahiya, nagkakasakit. Lalo na yan, pag nagkasakit ka, parang basura ka lang. Yun ang totoo. Walang dadalaw sa'yo, walang magbibigay sa'yo ng prutas, walang mga musta sa'yo. Kahit mga leader mo pa, kahit mga tinuturuan, kahit ilagay mo pa yan sa admin. Pag nagkasakit ka, walang mga musta sa'yo. Meron ding pangangailangan personal. Meron din kaming gustong makain, masuot, marating, at magawa sa aming sarili at sa aming paglilingkod sa Panginoon. Pero kahit ganon, kaming mga ama sa pananampalataya, nagpapatuloy kami kasi meron kaming ama ng lahat ng mga ama sa pananampalataya, yung ama sa langit. Amen. Na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. A good Father sa langit. Hallelujah. A Father, the God of the Father in spirit and in truth. Number 1, ito yung sinasabi ni Paul, bakit kayo naging anak sa pananampalataya? Bakit po kayo naging anak sa pananampalataya? Father in faith, spiritual relationship. Sabi ni Paul, even if you had 10,000 guardians in Christ, kahit marami pang magturo, magmentor sa'yo, sabi niya, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel.
Sabi niya sa 1 Timothy 1:2, to my Timothy, my true son in the faith. To Titus, my true son in our common faith. Victory Church, Sabarte, I became your father. Hallelujah. At si Pastora May ay mother through the gospel DNA. Ano yung DNA natin? Yung iyong blood. Tama? Kung ano yung meron ka sa dugo mo. Kaya, naging ama ka because of the DNA. But in spiritual relationship, ang nagsisilbing DNA is ang gospel. Sabi ni Paul, I became your father through the gospel. Kung paano kami nag-umpisa? Mag-asawa sa paglilingkod. Kaming dalawa lang. Kami lang ang nag-house. Maliliit pa ang aming mga anak, si S.A. at si Kamal. Pero nangaral kami. Maraming beses na kami binabali, wala pinagsasarahan ng pinto. Bumaha, umulan, umaraw, magandang panahon, masamang panahon. Nag-ministry kami, nangaral kami ng salita ng Diyos, nag-housers hanggang ngayon. Yan ang DNA. Yan ang DNA kung bakit naging ama kami sa pananampalataya. Alala mo kay Juby, ayaw na ayaw niyang magsimba. Ama? Ayaw magsimba. Kahit anong kaya mo yan, ay. Pero hindi ka titigil, mga. Amen? Kay Jonathan. Si Jonathan. Asa si Jonathan? Anak namin sa pananampalataya. Yung mag-asawa, anak namin sa pananampalataya. Mabait yan, dalawang yan. Diba? Pero ipinanganak kayo sa aming pangangaral ng Ebanghelyo. Diba? Hindi kayo pinanganak dahil sa kalukuhan. Diba marami na ipanganak because dahil sa kalukuhan, dahil sa maling desisyon. May ipinanganak kasi sobrang lasing. Na ipanganak, alam niyo na yun, panahon natin ngayon, nang wala sa panahon. Pero hindi ka ganon. Hindi ka pinanganak sa maling panahon. Ipinanganak ka sa pagsasakripisyo. Ipinanganak ka sa panalangin. Ipinanganak ka sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ipinanganak ka sa pagpapasting. Ipinanganak ka sa pagbibigay, sa aming commitment, sa aming katapatan, sa aming panahon na walang makain. Tuwing gabi, plain na lugaw ang aming hapunan. Minsan wala kami pambiling lugaw. Umahayo kami, wala kaming pang-vulcanize. Wala kaming pang-gasolina. Tapos iiwanan ka ng iyong mga anak sa pananampalataya na dapat katuwang mo sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi kami tumigil. Hanggang ngayon, nanganganak kami sa pananampalataya. Amen! Hanggang ngayon, kapatid. At ang maganda, hindi lang kami ang may opportunity na maging ama. Si Jonathan at Abby ay ama na rin sa pananampalataya. Bakit? May mga bunga na rin sila. Si Sister Rowena ay anak sa pananampalataya. Isa na ring nanay sa pananampalataya. Ipinakita sa akin ni Lord yung purpose eh. Ako gaya ko, isa kong ama. Iga-guide ko yung aking dalawang anak na maging isang ama. Huwag maging isang ina. Kundi maging isang ama. At yung mga anak na babae ay maging isang mother. Yung pamangkin ko si Amy, 2 years old. Yung laro niya, lalagyan niya ng maraming damit, yung damit niya para buntis daw siya. Di totoo yan, laro ng mga bata yan eh. Hindi mo nakikita, papanood nila eh. Kasi nature nila yun eh. Kaya tayo, ito yung pinaintindi sa akin ng Holy Spirit, tayo mga ama, kayo ng mga nanay,
Sa iba nating parang gustong palaki ng mga anak natin eh. Oo, tama, maging engineer yan. Oo, tama, maging isang architect yan. Oo, tama, maging isang doktor yan. Pero magiging isang magulang yan. Tama po? Pero wala tayong input, wala tayong paghuhubog para maging isang ama sila balang araw. Para maging isang ina sila balang araw. Kundi hinahayaan natin, pinagkakatiwala natin ng lahat. Saan? Sa puro tsuri. Puro libro. Kaya nakatapos. Yes, nakatapos ng kolehiyo. Pero anong pinagagawa sa mga anak? Ma, walang alam! Amen! Si Lola. Sinong hinahanap ng anak? Si Lola. Ang tawag kay Lola, Mama. Ba't Mama? Lola nga eh. Kasi hindi naturuan ng magulang. Hanapin si Lola. Si Lola naturuan, nahubog. Si Lolo naturuan, magsibak ng kahoy, mag-igib. Lahat naturuan. Pero tayo, mga anak natin, masyadong spoiled. May thesis kami, may assignment kami, may project kami. Kaya anong gagawin yan? Maggagrab ng maggagrab. Tama? Grab food. Siomai rice. 35 pesos. Kaya magugulat ka doon sa mga anak nila, kabata-bata pa, ang kapal na ng grado ng salamin. Sorry. Bata-bata pa, may sakit na sa bato. Bakit? Hindi nahubog. Ako bilang isang ama sa pananampalataya, kailangan kong maghubog din ng mga lalaki at mga babae na magiging ama rin sa pananampalataya sa darating na panahon. At ina sa pananampalataya. Huwag natin yung kakalimutan. Amen. Iniiba, sabi ng Romans, do not conform in the pattern of this world. Sundin natin ang salita ng Diyos. Hindi yung, mag-anak ka. Hindi ikaw yung tumayong nanay at tatay. Sino? Yung magulang mo. No. Sabi ng Bible, kapag nag-isa yan, ihiwalayan sa magulang. At sila'y magiging isang magulang din. Biblical yan. Tama po? Para matuto kang tumayo sa sarili mong tenga, paa. Tumayo ka sa sarili mong paa. Hindi tenga. Hindi nguso. Ano pinagagawa ng mga lalaki ngayon, mga binata? Puro formang pinagagawa. Minsan nakabukas ang polo, minsan nakasarado, minsan sobrang nipis, minsan sobrang laki, makapulbo, mabogi. Hindi mo yan magagamit sa iyong pagiging ama. Totoo yun. Dapat ngayon pa lang, nahuhubog ka na. Kaya kami naging ama sa pananampalataya because of the gospel. Tingnan mo sabi ng picture, mayroong picture eh. Father, ibig sabihin ng father, dun sa picture, na ano nyo ba? Na-save nyo? Kaya yun yung ginawa namin. Bakit kami naging isang ama sa pananampalataya? Sabi ni Paul, ayan, may picture Hindi mo nakuha? Father is a protector, teacher, and encourager. Picks you up when you fall, brushes you off, and lets you try again. Di ba? Sabi nga ng isang illustration, ng isang anak, kapag may nasira siyang toys, o anuman, something, hindi siya kay mama niya lalapit kay tatay. Kasi si tatay ang taga-fix ng mga nasisira sa bahay. Nasira yung gripo. Ma! Bakit ba tatawagin?
Si Papa. Ha? Nasira yung gate. Bunso. Hindi. Si Papa. A protector, a teacher, and encourager. Kaya matuto ka, mga lalaki, na maging protector. Kung ang iyong faith, ang iyong commitment, hallelujah, ay natututo kang mag-stand. Kapatid, yan ay isang sign na magiging isang dakilang makabalang araw. Hindi lang biologically, kundi sa iyong pananampalataya. Kasi maraming ngayong mga lalaki act like a female. Male act like a female. Hello, mga lalaki. Sumigaw ng praise the Lord. Oh. Okay? To become a protector, teacher, and encourager. Yan si Paul. Yan ang mga ama sa pananampalataya. Kaya sabi niya sa verse 16, therefore, sabi niya, I urge you to imitate me. Sabi ni Apostle Paul sa kanyang mga anak sa pananampalataya, imitate me. Ano ibig sabihin ng imitate? Means be followers of God. Pero ano nangyayari sa mga anak sa pananampalataya? Sino ang ini-imitate? Ang mga artista. Ang mga, sino ba? Mga influencer, mga vlogger. Hindi ka nagiging follower ni Jesus. Nagiging follower ka ng mga makamundo, ng mga tao. Sabi ni Paul sa kanyang mga anak sa pananampalataya, I urge you to imitate me. Big sabihin means be follower of God. Join me. Share with me. Walk with me in faith. Sing with me to the Lord. Worship with me. Giving with me. Discipleship with me. Church planting with me. Prayer, evangelism with me. Commitment means the only desire, Paul, is to be united to advance of the kingdom of God. As the family of God, magkaisa tayo na gawin ang kalooban ng Diyos. Bilang mga anak sa pananampalataya, meron tayong magulang sa pananampalataya, at ang tungkulin naming mga magulang sa pananampalataya ay sumunod ka sa ating Diyos. Kaya kung ikaw ay anak sa pananampalataya at hindi ka nagiging masunurin, di ba pamilyar na pamilyar ka? Yung anak mo biologically, kapag hindi sumusunod sa'yo, napagagalitan mo. Kaya maintindihan mo ang ama mo sa pananampalataya kung nangangaral na nagagalit. Sino ba naman hindi magagalit kung hindi ka na nagpipray? Hello? Ngayon, napaka-sensitive ng panahon natin ngayon, di ba? Sabi ni Paul, magkaroon ka ng commitment, kasama ko. Sabi ni Paul sa kanyang mga anak sa Corinto. Pero sabi niya, some of you have become arrogant as if I were not coming to you. Saan yung cellphone ko? Paabot nga. Kaya sabi niya, naging mga mapagmalaki, mapagmataas kayo. Kaya 1 Peter chapter 2, verse 1 to 2, therefore, rid yourself of all malice and all deceit. All deceit. Hypocrisy, envy, and slander of every kind, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation now that you have tasted the Lord is good. Sabi niya, kayo ay newborn babies, spiritual milk. Dumededi ka pa ng gatas. Yung mga new Christians, dumededi ka pa ng gatas. Ng salita ng Diyos. 1 Corinthians 3, 1-4, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still earthly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food. For you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. Sabi mo sa katabi mo, nagiging worldly ka. Ayan, sabi ni Apostle Paul. Dapat
mabuhay kayo sa Espiritu, pero still, you are still worldly. Nagiging makamundo ka. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Sabi niya dyan, acting like mere humans. For when once I follow Paul, and another I follow Apollos, are you not mere human beings? Hebrew 5, last verse, 11 to 14. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use, by train themselves to distinguish good from evil. Sabi ni Paul, hanggang ngayon, di kayo maturuan, di kayo mapakain ng solid food. Kasi kahit matanda ka na, gatas pa din ang kinakain mo. Hindi yung tinitimpla, yung pinapapak. Ulam sa kanin. Ang tagal mo na. Di ba? Nabi ni Apostle Paul, hindi ka tuloy madisiplina eh. Hindi ka tuloy mapangaralan, maturuan na mas mga higher pa na katuruan eh. Kasi bakit? Kasi ang pagkain mo, milk. Sabi diyan, kapag gatas pang kinakain mo, infant ka, baby. Pag umambon, hindi ako magsimba. Baby. Baby lang ang di pwede maambunan eh. Tama? Hindi pwedeng, baby, alaga mo yung baby. Mature. Kahit magpaulan, maligo pa sa ulan yan. Mature na yan eh. Kaya, ang gusto ng magulang sa pananampalataya, ikaw magulang. Last, gusto mo ba yung anak mo, ang babang buhay baby? Gusto mo habang buhay baby yung anak mo? Yung panganay mo, 35 years old na, kutsi, at pumalbusan mo yung likod mo, anak. 35 years old na? Sasamahan mo pa mag-enroll, makikiusap ko pa sa teacher. Sino gusto magulang na ganon? Ayaw mo, gusto mo yung anak mo. Gwapo na. Matured pa. Maganda na, matured pa. Hindi yung nagsiselos ka pa. May magulang ko, palagi na lang si kuya. Nagsiselos. No, ang matured, naintindihan mo bakit ganon. Diba? Hindi nagsiselos ka. Pag binigay siya ng sapatos, diba, siya size 9, ikaw size 7. Bakit siya 9? Ikaw, 7 lang size mo eh. Pati size, pinagsiselosan mo. Infant. Sabi ni Paul, mga anak sa pananampalataya, mag-matured kayo. Kaya yun lang, palakpakan natin ng Panginoon, tumayo tayong lahat.